Talaga si Soriano, tulad po ng narinig nyo. Pagkasabi niyang hindi tao si Kristo, palakpakan ang kanyang mga membro, nagsisigawan pa. At sabi pa ni Soriano, Amen. Anyways, yung pong ginamit niya na talata ay ang 1 Timothy 6:16. So tingnan natin ang 1 Timothy 6:16 at ating unawain mga kapatid, no? Kapatid, ito tandaan mo itong talata, bibigay ko sa iyo. Sa lahat ng Biblia nakasulat ito. Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di Nakita ng sino mang tao o makikita man. Yung palang Ama sa langit, hindi nakita yun ng sino man tao o makikita man. Eh kung si Kristo'y tao, lumalabas hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung Ama. Eh ulitin mo yung salata, ulitin mo. Oh. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kagaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Kaya, ang Panginoon Kristo, hindi tao yun, hindi tao yun. Nakita niya Ama eh. Eh walang taong nakakita kailanman sa Diyos eh. Eh nakita niya Ama. Ano ba naman logic yun? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sabi niya. Eh nakita niya. Ang ibig sabihin nun, nung sabihin niya na walang taong nakakita kailanman sa Diyos, eh nakita niya dahil hindi siya tao. Ayun, ganun yun kapatid. So kung hindi po tayo marunong umunawa ng Bible, aakalain talaga natin na tama si Soriano. So therefore, maniniwala na rin tayo na si Kristo ay hindi tao, mga kapatid. Ngayon, kung sasakyan natin ang unawa ni Soriano, tama, no? Walang taong nakakakita or makakakita man sa Diyos. Sabi ni Panginoong Kristo, tanging ang nagmula sa Ama lamang ang nakakita sa Kanya. So tama nga si Soriano. So therefore, hindi tao si Kristo. Tama ba yun mga kapatid? Ngayon, bago natin paniwalaan o hukuman na tama nga si Soriano, tingnan natin ang revelasyon ng Biblia. Ano si Panginoong Kristo according to the Bible, according sa mga sumulat ng Biblia, ang mga apostol? Si Panginoong Kristo ba ay tao or hindi? O tingnan natin. Then, ikumpara natin sa unawa ni Eliseo Soriano. Tingnan natin ang John 1:1-14. Sino si Panginoong Kristo? In the beginning, before all time, was the Word. Sino yung Word? Si Christ. Yan, naka-close parenthesis, Christ. And the Word, yung Christ, was with God. And the Word was God Himself. So malinaw na yung Word na si Kristo is God Himself. Now, what happened to the Word? No, anong nangyari dito sa word na ito na siyang Kristo? Didirekta natin na pagbasa sa 14. In John 1:14, ito po ating mababasa. And the Word, ibig sabihin si Kristo, became flesh. Ano ibig sabihin ng became flesh? O basahin natin sa Tagalog. Ano ba yung became flesh? Sa John 1:14, ano ba yung became flesh na yan sa Tagalog? Sabi dito, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ano daw yung salita? Naging tao. Sino daw yung salita? According sa Amplified Bible, si Kristo. Ang Kristo, naging tao. Ano daw mga kapatid? Naging tao. So dito pa lang, kontra na si Eliseo Soriano sa revelasyon ng Biblia. Dahil sa paniniwala ni Soriano, si Kristo ay hindi tao. So dito pa lang mali na si Soriano. Tingnan naman natin si Matthew, no? Nung ibinalita ng anghel kay Jose, no? Ang patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Kinilala ba ito ni Matthew na ang dinadala ni Inang Birheng Maria sa kanyang sinapupunan ay tao? O basahin natin, no?
ang Matthew 1:18 to 23 mga kapatid. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao. Ano daw si Inang Birheng Maria? Nagdadalang tao. Ang dinadala ni Inang Birheng Maria sa kanyang sinapupunan mga kapatid ay tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao again, mga kapatid, ang dinadala ni Maria ayon sa anghel ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sanilta ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. So yun palang Emmanuel ay tao na Diyos kasama natin, mga kapatid. No? So yung dinadala ni Inang Birheng Maria ayon po sa manunulat ng Biblia, tao po, at yun po si Panginoong Hesukristo, tao po mga kapatid, tao. Sa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina, tao na po ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Now, how about nung ipinanganak siya? Tao pa rin ba ang ating Panginoong Hesukristo? So tingnan natin mga kapatid, ang Lucas 2:9 hanggang 11. Ano naman? No? Ang revelasyon ni San Lucas patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, at tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong pangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristong Panginoon. Ano daw si Kristo mga kapatid? Ipinanganak, no? Ipinanganak. Kapag sinabi natin ipinanganak, sino ang ipinanganak? Siyempre sanggol. Yun bang sanggol tao according to the Bible? Basahin natin John 16:21 mga kapatid, no? Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, so yung ipinapanganak sanggol yon, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Ang batang ipinanganak o sanggol ay isang tao mga kapatid. Ang sabi ni San Lucas, ang Kristo ay ipinanganak, sabi niya doon sa mga shepherd na nagbabantay ng tupa nung panahon niya. Sabi ng anghel, ipinanganak na ang Kristo, kaya magalak kayo. Ipinanganak ang Kristo. Nung ipinanganak siya, siyempre sanggol siya. So ang sabi po ng ating Panginoong Kristo mismo, ang sanggol na ipinanganak sa isang babae ay tao. Therefore, ang ating Panginoong Kristo ay tao. Iba po sa aral ni Eliseo Soriano na hindi tao ang ating Panginoong Kristo mga kapatid. Napakalinaw mga kapatid, no? From the womb hanggang siya ipinanganak, ang revelation ng Bible, si Panginoong Kristo ay ano? Tao. So ano naman ngayon ang pakilala ni Panginoong Kristo sa kanyang sarili? No? Siya ba ay tao? Of course mga kapatid.
No? In John 8, mga kapatid, 37 to 40, talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama, at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat, ngayong pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano na si Panginoon Kristo sa kanyang sarili, mga kapatid? Ano kanyang pakilala? Siya ay tao. Si Panginoong Kristo na po mismo nagpakilala sa kanyang sarili. Ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, sabi niya sa mga Hudyo. Ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ang sabi ni Eliso Soriano, hindi tao si Kristo. Sino ang totoo, mga kapatid? Card back, sauce in hand.